Ito na. Amen. Tayo mawit ng day pulso. Ulitin natin ang glory to His name. Look. Down at the cross where my Savior died, down for my single sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am wondrous to save from sin. Jesus freed me by sweeting. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Precious fountain is saved from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Down to this mountain so rich and sweet. Cast up the soul at the Savior's feet. Launch it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Mawit po tayo ng marami pang day pulso. Ulitin natin ang When the Redeemed. I am thinking of the rapture in our blessed old life, when the redeemed are gathering here. How will we stand and
Mga worship song. Gawin tayo ng Pusong Dalisay. Gawin tayo ng Pusong Dalisay. Para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Ibigay mo, Diyos, para sa akin isang pusong kapal na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ang aking nais.
tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paran. Alay ko ang pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Alay ko ang pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Alay ko ang pagpupuri sa'yo lamang, O Diyos. Amen. Ulitin natin ang pagkailan naman. Panginoon Jesus, Huwag kang magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Laro-laro siya't lumaraman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba. Di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailanman. Kung Ika'y ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Panginoon'y tapat kailanman. biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man Karapat-dapat, ako ay niligtas. pangako niya'y di nag-iiba. Di tulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailanman. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Panginoon'y Tapat kailanman. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Tapat kailanman. Kailangan sa pangawitin. At awitin natin ang banal mong tahanan.
nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, pagkanin ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, pagkanin ka, at sa'yo ay pumisan. Ilugin mo ang buhay ko, maging lamog tahanan, bago ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka, at sa'yo ay pumisan. Ilugin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, bago ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ilugin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, bago ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ilugin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, bago ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Wala ko na tayo sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Salamat. Natawa Master Faith. So, yun na. Nawitin. Sigay na at si Master Stephen. Hindi ka mapahal.
Parang lang yung sila. Sobrang nilo ka. Parang lang yung sila. Sa muli, isang magandang umaga sa spiritual na kalagayan. So, napakasarap. Sariwa pa lang pakiramdam natin. Galing tayo sa worship. Kumbaga, magandahan kung saan pinuntahan natin nakakapayapa. Parang review ng darating na panahon kung saan pagkaroon ng kagagayan, masasabi natin na talagang may enjoy natin ito ang Amen. kasi yun pa lang yun pa lang ay ramdam natin na wala talagang tunay na kagagayan. Walang pang tunay na kasalanan ng mga Kristo kung hindi pagpiestahan yung sariwang pagkain na patuloy na ibinubuhos galing sa ating Panginoon. Sabi nga, parang fountain na hindi yung tubig na hindi nauubos, yung daloy hindi mo
paliwanag dahil ang lahat ay ang Panginoon ang may gawa, no? Amen. So mahirap kapag ang tao yung nagplano, pero sa biyaya at pagpapala ng Panginoon, karakter lang tayo na walang iba kung hindi magpagamit, maglingkod sa Kanya. So ganung kalagayan nga, sabi ko kanina na payapang-payapa yung pinuntahan natin, na-enjoy natin literally, even yung views and then yung travel natin. It is a good thing talaga na parating makadalo, no? Makadalo sa totoong fellowship. Sawa na tayo sa mga kaganapan sa nakalipas, kung saan yung fellowship pagdating natin, pag hiwa-hiwalay natin, ay imbis na kagalakan yung nararamdaman, ay sometimes may baon yung mga galing sa fellowship na negatibo pa yung naobserbahan. So dito sa kalagayan natin, talagang totally 100% na nagagalak tayo. Amen, Lord. Una yung pinuntahan natin is yung word. Talagang mapipil natin na isa yung kapahayagan, no? Walang kontrahan, talagang konting-konti na lang yung paghihintay natin. Kaya sa gabing ito ay gusto ko magpasalamat sa Panginoon talaga na sana ay patuloy tayong ganoon kainit, and I hope and pray na God will supply all our needs dahil Amen. yun naman yung nasa puso natin sa mga darating na gathering pa rin. We will commit na naandun tayo, and then basically ang Panginoon talaga ang magkukuha niyan, ang puprovide basic yan sa Panginoon dahil siya naman ang lahat ng may akda dito. So isang bagay din regarding sa natural na kalagayan natin, hindi man ako natuloy ng pagluwas ng Nueva Ecija yesterday dahil schedule yun para sa interview ko. Kung ano man yung mga bagay, interview sa akin ng aking isa sa top officer ng isa sa may-ari ng company, pero hindi natuloy. All things work together for good pa rin. Pero yung nasa puso ko, sana kung makatuloy, nakaluwas ako ng Nueva Ecija, ay dederecho ako sa mga kapatiran natin, sa church na kung saan ay naandun yung kuwan natin, sinasabi natin na kagalakan. Amen. So sorpresahin ko rin sana na bigla na lang tayo darating doon na hindi nagpa-abiso. Amen. Ay naandun din lang naman tayo. Pero sa di natin alam na kung ano man yung mga bagay-bagay pa rin na pabago-bago, kinukumit natin sa Panginoon lahat ng bagay na yan. Amen. Anyway, sa gabing ito ay kung ano yung nakaraan na subject natin dito ay biyaya ng Panginoon. Yun yung pagpapatuloy natin at walang iba yung subject tungkol sa the mystery ng translation of the bride, sapagkat isang bagay na yun na yung nalalapit ng maganap, at ito yung pinakang climax ng ating ministry na magbibigay sa atin ng walang hanggang kagalakan. Bakit? Alam natin na itong temporal na mga bagay na ito, yung kind na situation natin dito, sabi nga natin, it won't be long, hindi na magtatagal, and then we will change from this mortal body into a glorified body. We will have a glorified body like His own glorious body. Yun yung faith natin. Which is pag sinabing faith, we know na it is a revelation. That is why much ini-enjoy talaga natin yung pangako. Bakit? Kung walang pangako,
kung hindi natin na-recognize yung kalagayan natin na tayo pala ay mayroong pagbabago, na ito ay umpisa ng naganap. We are changing from glory to glory. Hindi nag-stop, kung hindi until now. Even na yung world condition is testify na talagang patungo na sa kawakasan. So, ang kawakasan ng mga bagay na temporal ay siya namang pag-uumpisa ng mga bagay ng kalwalatian ng kalagayan ng mga eternal na nilalang. No? So, spiritually, na-express na yung bagay na kailangan maibalik tayo sa kondisyon na kung saan tayo nararapat sa spiritual na kalagayan. But physically sa earthly na tinatawag, earthly dimension or earthly realms, sa ganitong kalagayan, we are still longing, hoping na alam natin yung hope ng yun, hindi false hope. Sa iba, eto na. Pero para sa atin, hindi sinungaling yung nangako sa atin. Kaya ganoon tayo kahigpit sa pagkahawak, no, na kung paano ipinangako na mayroong second coming. And yun ay bagay na nirebuild sa atin. Yun yung hinihintay talaga natin. Climax yun eh. Walang ibang walang ibang remedy sa kalagayan ng mundo sa sitwasyon ngayon. Makikita mo puno ng kalituhan, kaguluhan, lipatan, may mga message, churches na patuloy na nagkakaroon ng separation, may mga so-called believer na until now ay hindi pa makontento. They are trying pa rin na palipat-lipat. Bakit? Kung hindi ka talaga dinisenyo ng Panginoon na ilagay ka sa isang kalagayan na alam mo yung totoong identity mo, hindi mo maiiwasan yung ganoong bagay. But praise be to God, tayo from the very beginning up to the end, we know who we are. Amen. Since na-recognize natin yung kalagayan natin, walang, sabi natin, powerless parate. Nung nakita natin, na-realize natin kung sino tayo, powerless na si Satan. Wala nang lugar sa deception, since na ito yung panahon na talagang climax ng pandaraya. Pero sa atin, becoming clearer, malinaw na, parang kristal na kapahayagan na binigay sa atin ng Panginoon. From A to Z, alam natin yung full program of God, na maliban doon sa programang yun, tayo yung pinaka-main character. Tayo yung nasa last and finishing touches, na kung saan, kung paano na habang tayo ay naandito, ay nagiging yung grace of God ay ganoon pa rin, naandito pa rin. Tayo yung pinakang huling bahagi na magiging kumbaga extension ng biyaya ng Panginoon habang naandito yung bride of Christ. Dahil hindi bubuhos yung kagalitan, yung anything na nararapat para i-purge yung mga bagay na na-design sa purging. Let's say, yung sinasabing sixth seal, which is the purging seal, na talakay natin yan sa ibang pagkakataon. Pag sinabing sixth seal, it is a purging seal. So, the bride ay wala na doon. Bakit? Ang bride is already been purged. Malinis ang bride sa pamamagitan ng ng mensahe sa kapanahunan. Amen. Sa pamamagitan ng quickening power, na kung saan nung tayo ay na-quicken, tayo ay lumipat na galing sa
kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay wala na doon. Kaya nga, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Never na tayong makakagawa ng bagay na sinasabing kasalanan dahil yung kasalanan ng Lord is unbelief. And then, walang kahit na gaano kaliit man na pagdududa o unbelief sa Christ. Mayroon tayong tinatawag na 100% na paniniwala, kapahayagan. So, sa pagtalakay natin na sa nakalipas, na ipaliwanag na natin yung tungkol sa kung gaano nakalapit, his coming is soon at hand. And then, alam na rin natin, diniscuss natin sa nakaraan yung resurrection will set in first bahagi ito ng trust translation. Bakit? Ito yung revelation na nararapat. And then yung from mortal, hindi ito will take on immortality pa. And then yung isa pang bagay na nakapagbigay sa atin ng apaw ng kagalakan, nalaman din natin na hindi lang tayo yung magiging ganoong kalagayan sa kalagayan ng yun. Makakasama pa natin yung mga loved ones natin. Sa huling pagtalakay natin ito, na nalaman natin na we were caught up together with our loved ones to meet the Lord in the air. Dati, without this revelation, no, walang ganitong assurance. Even yung mga so-called Christian, hindi nila alam yan, na ang alam lang nila maglingkod sa Panginoon, pero hindi totally alam, hindi nila kilala yung pinaglilingkuran nila. Yun yung masaklap Kaya nga, sabi natin, may great disappointment pa rin. Na even yung mga so-called religious people, mga ministers na akala nila sila ay nasa tamang landas ng paglilingkod, pero someday darating yung araw ng iyon na magkakaroon ng great disappointment. Sa atin walang ganong kalagayan, at yung privilege pa na even our loved ones will be there, kasama natin. Yung mga dating paniniwala na naihayag ay parang wala pang assurance na sila ba ay nasa first or second resurrection. But praise be to God, hindi ganoon yung binigay na kwan sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ask what you will and it shall be given unto you. Ano yung, let's say, sa natural na kalagayan, yung asawa or bride mo, walang hihilingin sa iyo na hindi mo gustong ibigay. Ang talagang nasa kagalakan ng asawa, halimbawa yung bridegroom, maging sa natural na kalagayan, kung ano man ang hinihingi ng kanyang nobya o asawa, ay talagang nasa puso niya na i-grant o ipagkaloob ito. Ano din po mga kapatid? God knows our heart desire. God knows kung sino yung mahal natin. Kaya nga, sa pamamagitan ng revelation na ito, nalaman natin na whom we ever love and they had ever loved us, we will be there. So, aside from that, yung tungkol sa election ng Gentile, na ang Gentile bride ay hindi lang sa panahon natin, may tinatawag na past, present, and then hanggang hindi pa natatapos yung panahon, habang may biyaya pa ang Panginoon dito sa kalagayan ng Gentile dispensation, is we can consider na may future pa rin tayo na inaantay na part of the bride body of Christ. So, isa yun sa mga natalakay na natin. And yung meeting in the air, what is the purpose, no? Na parating pag sinabing second coming, yung mga pambabatikos na
wala nang hinihintay. Sino pa yung hinihintay natin? Yung Christ ba na mahaba yung buhok? Yung Kristo ba na may sugat sa kamay, butas yung kamay? Hindi ganoon yung kapahayagan ng totoong nobya ni Kristo sa huling kapanahunan. And then, isa pa, yung mga ginagawang pang-criticize na ano ba yung rapture, ito ba ay parang si Superman na lilipad, hindi ganoon mga kapatid. Ang pinangako ng Panginoon is bagamat may meeting hindi, pero hindi ganoon yung kapahayagan na dahil kapag nag-change ang ating kalagayan from this mortal or corruptible body into incorruptible, we are not bound, hindi tayo sakop o nahadlangan ng tinatawag na time and space mga kapatid. So all of the sudden, sabi nga, in a moment, in a twinkling of an eye, we will gather together to meet the Lord in the air. Type ng ni Rebecca at saka ni Isaac na meron silang dapat first sight, and then hindi sila nagpanagpo sa lugar ng bawat isa sa kanila, kung hindi sa kalagitnaan. No? So yun yung kapahayagan. So ngayon sa pagpapatuloy ay iikupan natin kung ano yung tinatawag na corporal coming ni Christ. Kasi we do believe na si Jesus Christ is already in us, nasa sa atin. Pero ibang bagay yung tinatawag natin na corporal coming. At alam din natin na yung presence of God na naandito ay hindi yun yung corporal body. Speaking of corporal body, sabi ni Brother Branham, we are yung corporal body of Christ sa pamamagitan ng kanyang blood, corporal blood of Christ. Ang ibig sabihin doon ng prophet, hindi yung blood na literal, kung hindi sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin, nagita yung corporal body ni Jesus Christ. Yun yung mystical body ng ating mga Panginoon. So, sabi dito ng prophet, and now I believe that He will come physically in a body form someday. The same Jesus went away, the Spirit will be taken from the church back to the body of Christ. So yun yung malinaw na kung paano the same Jesus na nag-ascend in heaven, anong Jesus yun? May tinatawag na corporal body. Bakit sinasabi may corporal body siya? The word corporal body, it is an actual or physical na katawan na nahahawakan, nakikita, no? So, ganun yung kalagayan ni Jesus after death, burial, resurrection, and then nung siya ay ascended up in heaven. So, the same meaning, yung kalagay niya, the Spirit will be taken from the church. Yung church, which is yung body of Jesus, sa kalagayan natin, Holy Spirit, in the form of the Holy Spirit yun yung aalis. Diba? At babalik bilang literal na Kristo. And He will return again in physical form. Just as He went away. Ano yung physical form ng yun na tinutukoy? Sabi dito, the same Jesus eating and drinking and talking with His disciples. So malinaw na hindi imagination na naandito si Jesus. Oo, ramdam natin na andito nga yung presence niya. Pero ibang Jesus. Jesus Christ in the form of His bride, which is yung Holy Spirit manifestation, yung sa bride of Christ. And then, I believe that He will come and believe that that's the only answer to the world's problem today. So, yun yung nabanggit natin kanina. Yung pagdating ng Panginoon, yun lang ang tanging remedyo. Yun lang yung tanging kasagutan. So,
problema ng mundo. Walang iba. Walang hindi si yung pinakang makapangyarihan tao, hindi yung mga presidente, mga politiko, nalalapit na naman yung eleksyon, na maging yung ibang mga ministro, pagdating ng ganyan ay patuloy yung involvement na kung hindi yan yung kalooban ng Panginoon. Yung Father's business natin ay magpatuloy lang tayo doon. Though ginaganap natin na bilang citizen ng mamamayan ng sa natural na kalagayan na andun yung pagpaparticipate natin sa mga ganoong, pero limited po tayo, no? Dahil nakikita yung karakter sa atin na bilang Kristiyano, we must like Christ-like character. Now, sabi dito, you believe He's alive? Sure, He's alive. And now the only thing that's different, He's here in spirit form, in the stead of physical form. So yun, mga kapatid, yung gusto natin ditong diinan, ipakita na wag natin i-advance yung mga bagay na wala pa. Pag sinabing second coming, He will come in physical form, He will come in a corporal body. Anong corporal body yon? Physical form. Sa ngayon, malinaw yung pagkakasabi ng prophet, He is here in form, in the stead. Ibig sabihin, imbis na physical form yung kalagayan niya sa ngayon, narito siya saan yung banal na espiritu. How many knows that? And the spirit form works through. He don't have any hands but mine in your hands. Yung spirit form lang yun. Yun yung gumagawa. Sa paanong paraan? Wala siyang kamay, no? Wala siyang kamay, pero yung kamay na ginagamit ay yung kamay ng body. Kamay ng individual bride. Kaya, sabi dito, He don't have any hands but mine in your hands. No eyes but mine in your eyes. No mouth but mine in your mouth. And they should be surrendered. God has made us one to be this way and one to be that way. So lahat, naka-surrendered lahat yun. Lahat kung dinadirect tayo sa pagsunod. Kaya nga, yun yung one na isang bagay na ebidensya na we are truly gaya nung nabanggit natin, yung makwiken, yung soul ring natin na change. We are no longer na hindi na tayo yung tinatawag natin na unang tao, yung first Adamic nature na yun, yung first Adam, dahil yung first creation natin na-express tayo sa pamamagitan ng sex birth, tayo ay parang yung kalagayan natin, may old Adamic nature tayo, which is bunga yun ng tinatawag na yung sex program. Pero after na ma-express sa atin yung spoken word, seed ng Panginoon, nakwiken yun, na walang iba yung our very own representation, seed of God na nasa atin. Nung nakwiken yun, hindi na tayo ganoon yung dating kalagayan. Kaya naging dalawang kalagayan na. Bakit? Mayroon tayong innermost, yung inside of the inside natin na heavenly being. No, yung heavenly being nung yun yung tinatawag na eternal. That part is eternal. Since eternal yun, unti-unti ngayon nakukwikin yung palabas natin dito. Even yung spiritual nakalagayan, yung spiritual realm natin, dati may tinatawag tayong carnal spirit, pero afterwards, nawala na yun, naging spiritual mind tayo. We are longing parati ng mga bagay na nauukol sa mga makalangit. And then yung flesh,
yung panlabas, although still part na ito ay tinatawag na ganun pa rin yung contact ng yan. Tayo ay mayroon pa rin ng five senses, earthly, to contact earthly things, no? Pero yung earthly lang yun, sabi nga, subject na ngayon, na-weekend na eh. Nagkaroon na tayo ng weekend body, na anong kalagayan ng yun, hindi na yung dati na more on carnal, no? Kaya, hindi ibig sabihin, excuse tayo. Sabi nga, yun yung part na tinatrabaho ito. Kasi ito, walang mangyayari ditong maganda. Pero dahil may presence ng eternal, walang hanggan, ay na-convert siya. No? Nagkaroon siya ng convert. Nakuligyan siya eh. Ano na, from carnal dati, ngayon, it is already a quickened body na subject na rin sa pagsunod. No? Dahil sa pamamagitan ng quickening power na nasa loob. So ngayon, sabi dito, I don't mean something mentally work up, some psychology. I mean the Lord Jesus. In His spirit, He won't come in His corporal body. If He does it all over, He might come in corporal body before this meeting ends. Ang tinutukoy dito ng prophet na hindi pa siya talaga dumadating sa pamamagitan ng katawan na tinatawag na corporal. Dahil kung siya ay nandito na, let's say, dumating siya ngayon, ang mga bagay ng ito, tiyak, tapos na. Now, yun yung evidence na hindi pa siya nasa kanyang ganung kalagayan. But He's never left us. Ganun pa man mga kapatid, hindi pa rin niya tayo iniwan. Yun yung glory ng Panginoon na He is omniscient, walang hanggan, omnipotent, omnipresence. Kaya hindi mo siya kayang limitahan. Tinuturo siya ay wala sa pamamagitan ng corporal body, pero yung presence pa rin niya in spirit form ay naandito. Nasa lahat ng tao. Ganoon yung kalagayan ng Panginoon. He never left us. He's here in the Spirit, called the Holy Spirit. Now when He lead the children of Israel, He was in the form of light, pillar of fire. When He came on earth, He was a man, come down into flesh to take away sin. He said, I come from God, I go to God. He went to God. After His resurrection, there was so inuksuhan natin pinakang point dito, and that's the form He will be until He returns into His corporal body. So pinaliwanag ng prophet kung paano nung nasa earthly ministry siya, mayroon siyang physicality, afterwards namatay, muling nabuhay, nag-resurrect, bumalik sa ages, at yung ganoong kalagayan ay tinawag na Holy Spirit nung nasa church ages, at hanggang ganoon siya, hanggang He will be until He returns in His corporal body. Mananatiling ganoon hanggang sa muling bumalik siya sa pamamagitan ng corporal body. He will be in spirit form, a light. God is light. He was in the beginning. He's still the light. He was made flesh, went back to light, and will be light till He comes in flesh. And when He comes again the second time in the flesh, then our body will be transformed and made like unto His, and will be with Him forever. So yun mga kapatid, na kapag siya ay bumalik, then we will transform also. Habang wala pang transformation, iba kasi yung transformation ng Christianity, yung pag parang nung born again nga, parang kala mo nag-transform ka na, hindi pa ito actually. Kaya nga sabi natin na weekend lang, na weekend ito, dahil naging subject
from carnal and naging more on spiritual. So yun yung sabi natin. But here's what I say now. Jesus can come here in a corporal body. For when He comes in a corporal body, then the second coming of Christ will be every eye shall see Him. So, igab naman natin. So, hindi pa talaga nangyayari yun mga kapatid. Na kapag dumating yung ganoong kalagayan, bawat mata ay makikita siya. Ano tayo? Shall see Him, every knee bow, every tongue confess, but His Holy Spirit, which is called the Comforter in the Bible, was to come and do the same works that He did. Yun yung promise na nung siya ay umalis, ang ipapadala o dadating ay yung Comforter, which is the Holy Spirit. Para to come and to do the same works that He did, because it's Christ in spirit. Si Kristo rin, si Kristo yung umalis. The same Christ, the same Spirit ni Christ yung bumalik. Christ said, I came from God, I go to God a little while, and the world. Ano yung tinutukoy na world? Yung mga tao will see me no more, the worldly order, yet you shall see me. That's the church. Yung tinutukoy ng Panginoon doon, yung world, yung mga tao, pero yung church, sino yun? Tayo. No? But the church, you shall see me, for I'll be with you to the end of the world, even in you. And He said, the works that I do shall you also. Now that's for the benefit of the newcomers. So, yun yung mga gusto ipaliwanag natin, dahil yun yung bagay mga kapatid na we are still preaching this gospel. Bakit? Ito yung good news. Walang ibang good news na tayo ipapangaral na habang may ministry pa. Anong ipapangaral natin? Yung promise ng Panginoon. And none of this promise mga kapatid ay masisira, na sasabihin natin tumating na siya, pero ang reality wala pa. Magbibigay tayo ng false hope, false assurance kung nagkataon. Bakit? Jesus' corporal body is sitting at the right hand of God in the majesty and high as a sin offering. Yung ganoong kalagayan mga kapatid ay nasa right hand of God in His majesty. Hindi ibig sabihin nun ay literal na kanang kamay. Means power and authority yun. No? And then His Spirit that was in that body has come back into predestined or ordained offices in the church, that you touch God the same way through this body. So, sa pamamagitan nitong Holy Spirit na nasa atin, na nasa foreordained, na nakatalaga, ay nahahawakan natin. Sabi, you touch God the same way through this body. That's not in their self, not worthy, sure not, but they don't stand in their own righteousness. So with the presence of our Lord, hindi na yung own righteousness ng bawat isa, kung hindi yung righteousness na ng Panginoon. At sabi dito, they stand in the robe of Lord Jesus. Tayo ay tumatayo sa robe ng ating Panginoon, in His righteousness, to declare His works. Yun yung dinideclare natin. Kaya, anong question? Hindi may question mark mga kapatid yung ministry ng bride, dahil nakikita naman natin yung pinangako talaga na gagawin, uulitin kung ano yung manifestation ni Kristo. Ganoon din yung manifestation ni Kristo ulit sa pamamagitan ng bride of Christ. The hour has arrived. It won't be too long now till we see you coming the second time, the corporal body, the visible Lord Jesus. Oh, how the tribes of the earth will mourn at that time. So yun yung napakainam, na hindi yung
konting panahon na lang, talagang makikita natin siya. He will see him face to face. Visible, no? Nakikita, hindi lang yung gamit yung sixth sense natin na faith. Hindi, what is faith? Faith is an essence or substance, mga substansya ng mga bagay na bagamat di mo nakikita pero pinapaniwalaan mo, o sa madaling sabi, it is a revelation. Amen. Pero yung revelation ng yun magkakaroon ng realization, reality. Dahil pinakita ng Panginoon kung paano ito magaganap, dineclare niya na ang mga pangakong yan ay may takdang panahon ng kaganapan. What if Christ was standing here with the thought on that I got, which He won't be? So sabi ng prophet, paano niya kung ang ating Panginoon o si Kristo ay nakatayo ngayon sa ganitong kalagayan, pero hindi niya, which he won't be because his corporal body is in heaven. Wala pa yung corporal body niya, kaya hindi pa po pwede. Sitting on the throne of God until all enemies, even death, has made his footstool. It will be until he returns. So after, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, yun yung sinasabi natin na magkakaroon na manifestation na death yung has made his footstool. Bakit? Yun yung overcoming time kung saan sabi nga, death where is your sting, grave where is your victory. Bakit? Yun yung hope na someday i-raise up uli ng Panginoon yung mga tao, yung mga saints na nagpapahinga sa kasalukuyan para ipunin tayo kasama nila. But His Spirit, the Holy Spirit, God that was in Christ has come upon us. Parating inuulit ni Brother Branham, yung Holy Spirit na naman, yun yung kanyang Espiritu na dumating sa atin. And we're sons and daughters of God. That same Spirit that made Jesus act in the manner He did makes the church act in the same manner He did. So yun, mga kapatid, yung connection, yung pagiging kapantay, kaparehas, si Kristo yung nagpe-perform. It is not all about us. Kung hindi, it is all about si Kristo. Walang iba kasing itinataas si Kristo. We are not elevating o tinataas na yung bride. Si Kristo pa rin. Yung itinataas, ipinapantay natin. The same Spirit that was in Christ was now also nasa bride body. No? Kaya yun yung nagmamanifest, naggumagawa ng works in the same manner of what He did. So it's like gasoline in an engine, electricity. So malinaw. Kaya pag nakita mo na being a man, i-compare mo yung sarili mo sa God, talagang mabibigo. Pero kapag nakita mo hindi yung tao, you are more than a man. You are more than a human. Bakit? Ikaw ay supernatural. May part ka na eternal. Ganun din ang ating Panginoon nung naging Word made flesh sa nakalipas. No? Ang nakikita sa Kanya is just an ordinary man. Pero sabi nga, hindi lang siya basta tao. Siya ay higit pa. Siya ay God-man. So, nagkaroon ng continuity yung ganoong kalagayan. At yung kalagayan ng yun ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng Bride of Christ. No? So, yun yung tinitingnan natin na same, parehas. Yun yung tinitingnan natin na sa antas ng kalagayan ay papantay talaga without a doubt. Pero kapag na-paid ka, yung tao yung magiging sukatan mo,
hindi mo makikita yung program ng Panginoon ng eksakto. Dadayain ka na akala mo sapat na makita yung mensahe na ibinigay dito sa end time. Pero yung pinakang message pala ay walang iba yung coming ni Kristo sa pamamagitan ng Bride of Christ. Yung Holy Spirit na nagmamanifest, nag-works sa pamamagitan ng many membered body. Well, now, He hasn't got a corporal body now, for it's at the right hand of God. But He has our bodies. Dati kasi, yun yung layunin ng Panginoon. Ano yung layunin ng Panginoon? Mag-manifest sa katawan tao. That is the greatest achievement of God. That God and man become one there. Bakit? Kung hindi yun nangyari, mga kapatid, all na nahulog ay hindi ho magkakaroon ng pagpapanumbalik. Yun yung part kung saan in order that the subject or redeemable subject will be ma-restore sa totoong pinanggalingan, kailangan niyang maging kinsman redeemer. No? Kaya dumating yung second Adam. Kaya sa kalagayan din natin, nag-manifest yung first Adam, yung character ng first Adam, yung nature ng first Adam na na-fall. Pero after na ipanganak muli tayo, ang manifestation ng second Adam yung nasa atin, which is Christ Himself the hope of glory. So, medyo inaantok na kayo, konti pa, makinig lang. But His Spirit, the Holy Spirit that God loves in He did make the church up the same manner He did. Do you understand? Certainly. So yung kanina yung binasa natin. Now, I want you to remember that everything that we're trying to contend for, that is Jesus Christ, is not dead but alive. So, lahat ng pinaglalaban natin, yung mga testimony natin, na hindi si Jesus Christ dead. Hindi si Jesus Christ somewhere else, kung saan dapo. Kung hindi si Jesus Christ, ay yung presensya mismo niya ay nasa atin. Yun yung testimony. Yun yung living epistle na tinatawag, na walang unwritten na sinasabi, na yun yung third pool. Walang ibang third pool. Sabi nga, I'll see you in there. Yung third pool, sabi nga, not anymore to the public, not a public show. The third pool is the revealing ng word. At yung word ng yun, walang iba kung hindi yung manifestation ng word in these last days sa pamamagitan ng Bride of Christ. So, konti na lang. Ilang quote pa, mahaba pa lang. So, sabi dito, I surrender to you because I realize you cannot come here in corporal body, for when you come, the dead in Christ shall rise. The time shall be no more. But you sent the Holy Spirit to move in and out of our bodies, to perform and to show your signs and wonders. And the people might be saved by your promise. You do not do it because you have to. So, malinaw mga kapatid ng sino yung Savior. Napakatindi ng quote na ito. Sinuko niya yung kanyang sarili. So, na-realize natin na hindi siya nasa corporal body. For what purpose? Kasi kapag nasa corporal body na siya, finish na. Kaya yun yung pending ng ganong kalagayan. Hindi pa siya dumarating because pag dumating na siya, the dead in Christ shall rise first, and we all know hindi pa mangyayari yun because yung redemption is nasa proseso. Yeah. And then, maliban noon, time shall be no more, but He sent the Holy Spirit to move. Pinadala niya yung Holy Spirit para patuloy na gumalaw, gumawa, at sa pamamagitan yun ng ating mga katawan, yun yung magpe-perform signs and wonders para magligtas, no? Para yung pangako
na yung gagawin niya, yung ginawa niya ay gagawin din naman natin. The vine doesn't bear fruit. The branches is here, is here in the form of spirit. He will physically someday in corporal body. But now, he's in the spirit or in his church. So malinaw na pangako talaga ng Panginoon na darating siya in corporal or physical body. Pero ngayon ay nasa spirit form pa rin siya. Kaya natin another quote. If we pick that such person, it wouldn't be Jesus at his second coming. Basahin natin to. Now, if God raised from the dead and he's here tonight, he promised it, not his corporal body. Again na naman, ulit na naman. So, kung naandito siya, hindi siya nasa corporal body. Now, his corporal body sits on the throne of God. He sat down on the throne of God, but the Holy Spirit is here, which is Christ. In spirit form, the word Christ means the anointed one. And that anointing was upon him, is upon the church. We all, now it just keep coming from justification, sanctification, baptism in the Holy Ghost, restoration of the gifts, right down to the top of it, right, it coming in the minority all the time. Is together now in the church, and now there is a church, and now a bride will come out of the church. So, ganun yung purpose, nagkaroon ng justification, sanctification, moving on, it's all si Kristo lahat, hanggang dumating sa pinakang tuktok para makompleto yung church. And then, the bride ay tinawag sa loob ng church. Bakit? Yung church naka-design will go on to tribulation, but the bride ay hindi yung mga kapatid, bahagi noon. So, last two quotes. Sabi dito, ano yung binasa natin, yung pagdating ng Panginoon is always been in a minority people. And sabi dito, it's the presence of the Holy Spirit, Jesus Christ in our midst, showing himself that he is alive, not a corporal body. When the time that corporal body returns from heaven, time shall be no more. That's all of it. And we know that we're living in the last days. So, still, wala pa yung corporal body ng Panginoon. At tayo ay nabubuhay sa tinatawag natin huling mga kaarawan. So, for the last quote, that's all we care to know. God promised it. How is it going to be? I can tell you kung yung pagdating ng ating Panginoon, pinangako yun ng Panginoon, kung kailan, paano, tayo ay by faith, by revelation, alam natin na darating siya. Pero hindi natin tinutuldukan kung paano siya darating. But God said so, He will send Jesus Christ the second time. Yung pangako ng Panginoon na ipapadala niya si Jesus Christ the second time, sabi nga natin, malinaw na He is here in the form of the Holy Spirit, pero wala pa yung corporal appearance, corporal body. No? He will come in physical form. Iba yun. Na kung makikita natin ng three comings ni Christ, ay continuity yan. May continuity. First coming, physical. Second coming, may physical pa rin yan. Hindi yung spirit form lang. And then third coming, another physical rin yan. With the physical manifestation ng 1,000 years. No, hindi yan spiritual happiness lang o imagination lang. He will come in physical form. He will claim His own. There will be 1,000 years millennium reign upon the earth. With Him, with the redeemed. That's what He promised. And we are looking for that
hour to approach. So, malinaw naman. So, walang pagbabangga, walang pagtatalo na ang mga pangako ng Panginoon ay mangyayari, magaganap. At yun yung hinihintay pa natin Right. sa kasalukuyan. Amen. Na? So, for the meantime, tatapusin muna natin yung series natin dito. Hindi pagpapatuloy natin. Dahil mahalaga na yung talagang very important thing is yung mystery ng translation. Na kung wala kasi yung mga ganong pangako ng Panginoon na makakamit natin yung realidad, ay ang unang katanungan, nasaan kapanahonan na ba tayo? Ano yung purpose kung bakit nandito pa tayo? Kung talagang dumating na siya, at bakit yung kalagayan natin ay ganito pa? Right. So, lahat nakarely dyan sa bagay na yan. Ang kasagutan, tayo ay patuloy pa rin naghihintay sa Kanya. Sa Kanyang corporal coming. And that's it for now. God bless you.